Ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Yung pang-araw-araw lang po na gamot, malaking bagay na po yun, malaking tulong na po. Hindi naman ako pinabayaan ng mga staff ni Vice. Kasi bago po ako umalis, di ko kalain kasi GL lang po yung hinihingi ko. Pero binigyan po nila ako ng winter. Once na client na pumasok sa kanila, i-entertain ka talaga, hindi ka magdadala. Vice President Sara, maraming salamat sa programa mo ito. Sana po magaganda. Ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Mga kababayan. Yan mga kababayan, ang ating i-comment ngayon dahil kay BP Sara. Ito medical burial assistant. Yan, nakikita niyo ng video na marami talagang tinutulungan si BP Sara noong hindi pa sila nagkagulo dito sa politika. Yan, sayang-sayang mga kabarkas kasi nagpalabas na si BP Sara noong January 15. Yan, babasahin natin yung sad to see. Kasi yan talaga yung politika eh. Sana hindi na sila mag-away-away para marami pang matutulungan ng mga kababayan natin, especially sa medical and burial assistant. Kasi nararanasan ko rin yan yung medical, talagang hirap talaga in terms sa may magkasakit na wala ka, walang pera. Yan, dyan na talaga magagamit natin yung mga politiko. Dyan na tayo lalapit sa kanila. Pero sad to say, na si lack of budget na si BP Sara ngayon. Kasi yung budget niya is binabaan. Iwan ko kung ano yung mga kung ito ginagawa nila kay BP Sara. Is para sana ito sa mga kababayan natin na matulungan. Yan, ito yung pinalabas ni BP Sara noong January 15. The Office of the Vice President says that due to the loss in its budget, the agency has no fund to implement the medical and burial assistance program. Yan. Yan yung the Manila, Philippines, the Office of Vice President, OVP, on Wednesday, January 15 said that its medical burial assistance program received no funding. Yan. Kita na yung video. Marami talaga siyang natulungan nung hindi pa sila nagkagulo dito sa politika na ito. Yan, grabe talagang ginawa nila kay BP Sara. Yan, marami talagang natutulungan. Bakit kini-question pa nila? Dapat tinitingnan nila yung mga ni BP Sara, ano yung nagagawa niya as a Vice President. Yan o. Sana tayo. The Burial Assistance Program received no funding in 2025 General Appropriation Act of GEE effectively halting their implementation. Yan. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025. Yan. The OBP said. Yan. The OBP added that due to the lack of funding, the agency has no fund
to implement the Medical Burial Assistance Program. It's also noted that in 2024, the OBP was able to provide assistance to 180,028 individuals. Yan na yung nakikita nyo mga video natin mga kabarkas, yung pinakita natin. Yun yung tinutulungan niya. Yung maganda pang pinagsamahan nila dito sa administrasyon na ito. Siguro for kuan lang kasi malakas si BP Sara kahit saan. Kahit anong gagawin nila kay BP, malakas pa rin talaga si BP. Yan, makikita lang natin ngayong 2028. In December 2024, Congress decided not to reinstate the 1.3 billion that was cut from the 2.37 billion funding request for 2025 of the Office of Vice President Sara Duterte. Yan, kita nyo yan? Yun talaga itong tarantanong Congress itong Quadcom, yan yung ginawa nila kay BP. Tinanggalan nila yung hiningi ni BP na 2.37 billion ng 1.3 billion. Yan. Paano na yung opisina niya? Paano nagagalaw? Ito na yung resulta na wala ng medical assistant at burial assistant. Yan yung funding request for 2025 of the Office of the Vice President Sara Duterte. There's left the OBP with 733 million in its force for 2025. It worth nothing. However, that her predecessor, former Vice President Leni Robredo, was able to implement similar project with a budget that was often comparable to or even less than this amount. Yan, siguro mga kabarkads, yan lang yung problema talaga sa kwan ngayon. Yan. Yung administrasyon ngayon, lalo na si President Bongbong, sana unity sila. Sana ba yung unity nila? Yan. Hindi siya nakikinig Dapat yung sarili niya, nakikita ko kay Bongbong, President Bongbong, is wala talaga siyang kwan para yung mga galamay niya, yung sa likuran niya, yan lang talaga yung kuwan sa kanya. Yan, biglang na galit si BP. Yan, kita niya galit na si BP. Kahit ano-ano na kasi kahit ano-ano nang pinagbabato sa kanya. Yan. Yan ang hirap dito sa atin na politics. Sana yung tao na maraming natutulungan, yun yung dinidiin nila. Yan, sana mabalik yung kuan niya, budget, sana para maraming matulungan si BP kasi mahirap talaga yung medical Sa lahat talaga, masin kayo nakikita ninyo yung kuan is medical talaga. Matry ninyo kung hindi pa nakatry sa hospital kung anong problema. Kahit nasa public kayo na hospital, kailangan pa rin ng pera. Paano yung mga kuan dyan? Yung bibilihin natin na mga tambal. Buti na lang dito sa Davao, merong lingap dito na tutulong. Yan, ganyan ang Duterte. Yan, mga Duterte administration. Yan, may nagawa talaga sila na mga assistant dito, medical assistant. Kasi alam nila kung gaano kahirap. Kaya mahal nila ang mga tao nandyan sa hospital, lalo na si former President Tatay Digong, yung mga cancer patient. Yan talaga yung mga priority niya Yan, meron pa akong nung last na hospital yung papa ko. Nagka-problema sila sa kanyang father, heart, may operahan na heart. Yan kahit public yan, sa heart center dito sa Davao Medical, yan dito sa Davao City. Yan, nagka-problema sila. Public siya, pero hiningian sila ng 1.2 million para operahan yung father niya. Ngayon, ang hirap, wala silang gano'n na pera. Meron silang kuan is, ginawa nila yung doktor is mga 600,000 lang yung kaya nila. Kita nyo yan mga kabarkas, maski nasa public na kayo,
Yan, hiningan pa yung operation na ganyan. Kaya nakausap ko yun siya, pumunta daw sila sa office ni, kasi yung office ni BP Sara from SPMC is mga kuan lang, nasa mga 800 meters or 600 meters lang yung opisina ni BP. Yan, pinuntahan nila at hiniling nila yung kailangan nila para maoperahan yung father nila sa heart. Yan, granted. Ganun si BP. Granted yung kuan niya request niya. Kaya naoperahan yung father niya. Kung ano yung kulang nila, si BP Sara na ang nagbigay doon sa Office of the Vice President. Ganyan ka bait. Kasi hindi lang yan na nakikita kasi sa mga kuan Ganyan si BP Sara, hindi pinapublish yung ano yung natutulong niya. Kaya yung iba na politician kahit dyan, lalagyan ng picture. Dito sa Davao City, yung may bago lang na issue dito ng mga sasakyan na vlog ko dito is wala talagang nakalagay na mga Duterte. Walang picture nila, wala. Nakabutang is kuan lang na lungsod ng Davao. Yan lang nakabutang. Nakalagay sa mga sasakyan. Wala talagang nakalagay na mga pangalan nila. Ganyan yung mga Duterte, hindi nila pinapublish yung ano yung mga ginagawa nila, tinutulong nila sa mga tao, hindi nila pinapublish. Yung tao na lang mismo ang nakaalam. Kaya ganun sila kamahal ng tao. Si Congressman Pulong, yan, pupunta ka sa kanyang office, siya lang ang nagbibigay sa lahat ng Congress, siya lang nagbibigay ng malaking assistant para sa medical assistant. Yung iba nagbibigay ng 3,000, 2,000, 1,000 yung ibang mga congressman. Pero kang Pulong, kung first district kasi si Pulong kung first district ka, 10,000 yung medical assistant mo, makukuha mo sa kanya. Kung hindi kanya second district ka, third district, magbibigay pa rin si Pulong diyan. Kahit hindi ka na sakop niya kasi may mga congressman na doon bibigyan ka pa rin niya ng 5,000 na medical assistant. Yan, ganyan talaga yung mga Duterte. Tumutulong sa mga Pilipino. Kaya mahal sila ng Pilipino. Siguro mga Kawarkads, ngayon, ito lang yung one comment ko dito sa nangyayari ngayon kay BP Sara na wala na siya medical assistant at burial assistant sa kanyang office kasi lack of budget na binigay sa kanya ngayong year 2025. Yan, sige mga kababayan, hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless.